Malapit ang birthday niyo, di ba? Siyempre, sir, may regalo ako sa inyo. Sigurado akong matutuwa ka dito. Pael! Mama na kayo sa amin! Pinagmasdan ni Eleazar ang sarili niya sa salamin nang tanggalin niya yung bandage sa mata niyang nabulag. Pagkalagay niya ng takip sa mata niya ay saktong pinuntahan siya ni Danica, kaya tinanong niya ang anak niya kung bagay sa kanya, kaya biniro ng dalaga na para siyang pirata, sabay nagyakapan sila. Nagpatawag si Eleazar ng council meeting sa GSX na pinaliwanag niyang bilang parte ng kapatiran na sa huling pagkakataon ay humihingi siya ng kanilang pagsang-ayon sa kanyang natatanging kahilingan na umaapela siya para suportahan na ibalik siya sa pwesto bilang Pangulo ng Bansa nang saktong dumating sila Jaime at General Arevalo. Agad sinabi ni Jaime na seryosong meeting ang ganap sa sandaling yun, sabay tinanong niya kung bakit hindi sila invited. Sinabihan siya ni Eleazar na dahil dumating na siya, ay pwede na niyang ipaliwanag yung side niya dahil baka may natitira pang kasinungalingan na tinatago niya, na agad namang sinumbat ni Jaime na banta si Eleazar sa GSX, na agad namang giniit ni Eleazar na sarili ni Jaime ang tinutukoy niya. Galit na sinabihan ni Jaime na tapos na sila sa kanya at sinasayang niya ang mga panahon na mga kasamahan nila para sa palabas niya, pero nanindigan si Eleazar na hindi sayang ang sandaling yun dahil araw yun ng pagpapasya na magbabago sa kanilang mga buhay at para maging maayos na lugar ang GSX na panahon na para panindigan nila ang kanilang mga pangako na kailangan nilang magtulungan para gawin nila kung anong tama at hinihingi niya ang kanilang mga boto para ibalik siya sa pwesto na sa panahon ng tagtuyot ay parte siya ng Brotherhood at dahil napatunayang inosente siya sa mga accusation na binibintang sa kanya at ginawa lamang ang mga bagay na yun para mapatalsik siya sa pwesto. Sinumbat ni Jaime na anong mangyayari kapag nakaupo ulit siya, natatalikuran na naman niya ang napagkasunduan ng kapatiran na hindi siya mapagkakatiwalaan, lalo't nagagawa niyang talikuran ang pamilya nila na andoon ulit siya para mamalimos ng boto, para maibalik siya muli sa kapangyarihan na sigurado siyang papabagsakin niya ang GSX kapag nakabalik na siya ulit dahil sigurado siyang ilalaglag na sila. Nanindigan si Eleazar na hayaan nilang managot ang mga may kasalanan dahil sila mismo ang pumili sa bagay na yun na kahit anong mangyari ay lalabas at lalabas kung ano ang totoo at maghahanap ang katotohanan ng daan para malaman ito ng taong bayan na hanggang kailan sila magtatago sa katotohanan, na hanggang kailan sila magtatakipan sa isa't isa at hanggang kailan sila magsisinungaling na dapat mahiya sila sa kanilang mga sarili na katotohanan din ang magliligtas sa kanila, na para sa kanila ay ang natitirang kahiyan at dignidad na usapin na yun ang moral at konsensya. Hinaman siya ni Jaime na daanin nila sa botohan na agad niyang tinanong kung sino ang sang-ayon sa kanila na ibalik sa pwesto si Eleazar, na agad namang nagtaas ng kamay sila Prof. Benedict, Dr. Yulo, Professor Prostacio at iba bang profesor ng Crestwood, pero mas marami pa rin ang pumabor kay Jaime na binantaan niya sila Professor Benedict, natatandaan niya sila na bumoto kay Eleazar. Unti-unti nang dumadami ang mga pumapabor kay Eleazar at Rafael, kaya hindi siya mawawalan ng pag-asa hanggat hindi siya nakakabalik sa kanyang pwesto. Agad tinanggal ni Eleazar yung singsing niya mula sa GSX na nagpapatunay sa pagkalas niya sa kanilang grupo. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.